Hello guys, kumusta? Kumusta? Magandang gabi sa inyo. Yeah, Edsel Marchan. Okay, so good morning dito. Naisipan ko lang mag-live. Matagal na rin pala ako hindi nagla-live dito. And then pagbukas ko ng laptop ko, bumulaga sa akin yung pinost ng GMA7. Sandali, hanapin ko lang. Aha. Pero gagawa ko to ng sariling video para makapag-present ako ng ng evidence na kahit naman mag-present ka ng evidence, hindi naman pakikinggan din. Okay, ito. Record-breaking heat felt globally in April 2024. Tapos yung picture niya, oh. Yan, oh. Parang nasusunog na yung mundo, oh. Actually, di ba maganda sinasabi ko nga sa inyo, nandito ako sa US. Nasa Houston, Texas ako. And yung April ngayon, it was colder than last year and mga previous years. Sabi ko, 'di ba, usually mainit na dito ng March eh. March pa lang mainit na, pero nung April first week malamig pa, tapos nag-uulan na. Baliktad na baliktad nangyari sa Pilipinas. And sa Pilipinas talaga grabe. Grabe yung misinformation. Kasi ano lang tayo eh, na dalawang news outlets lang talaga, 'di ba? GMA7 tsaka Channel 2 in terms of online, no? Dahil yung Channel 2 wala na silang frequency. Pero yan, million talagang followers niyan. And pag binasa mo yung mga comments ng mga kababayan natin, nakakalungkot, parang tatanungin mo yung sarili mo, meron ka bang naitutulong na ibig sabihin nagisingin, na malaman yung totoo, o yung mga dati ng tulog, alam nyo yun, yung pag ginigising mo, ikaw pa yung inaaway, papaluin yung kamay mo, tatapikin yung kamay mo. Parang ganun yung mga kababayan natin. Eh. Ayaw talagang magising eh. Ayaw magising sa matagal ng pagkakahimbing o pagkakatulog. No? Yung pagkaka-brainwash sa kanila, ayaw. No? So mamaya, pe-present ko sa inyo yung ano ko. Gagawa ko sariling video para ma-focus ko. Pwede ba i-pause kahit live? Okay. Mamaya, gagawa ko sariling video kasi gusto kong i-present eh. Pero, nagduda talaga ako dun sa post ng GMA7 eh. Yung picture pa lang eh. No? Hottest April in history. Link to the article in the comment section. So, tapos yung nilink ng article, ang gumawa ng article, taga EU. Ang pangalan, EU Copernicus Climate Change Service. Doon pa lang, hindi ba kayo nagduda? Yung pangalan nung gumawa ng article, EU Copernicus Climate Change Service. Siyempre, ang pinupush ng climate change. Diyos ko naman. Sabi ko, sino tong mga EU Copernicus? Neniri. Oh, good evening sa inyo. Sabi ko, para ba, ang pumasok sa isip ko kanina habang naglalakad ako, no? Kasi nakita ko yung news. Tapos naglakad na ako, hinatid ko si AJ sa bus stop. Ang pumasok sa isip ko ganito, although ulitin ko rin ito mamaya, no, sa video ko. Kunyari ikaw, pwede ka, doon sa hindi nakakalam guys, na pwede ka magtayo ng organization, kahit ano pwede ka magtayo. Okay? Tapos, ganito gagawin mo, lalapitan mo yung mga kumpanya, mga tao, mga politiko, para may pondo ka. Kasi hindi yan tatakbo eh, yung organization mo, hindi tatakbo yan kung walang gasolina, di ba? Kaya nga, di ba, pag may nagyaya sa inyo ng organization, nagsasabi na, uy, may membership. Kasi kailangan ng gasolina para tumakbo eh. Di ba? So, magtatayo ka ng organization. Kunyari, ang pangalan ng organization na naisip ko is Global Colding Research. Global Colding. So, lalapit ako dyan sa mga politiko, sa mga kumpanya. Yan. Basta mga kumpanya, hingi ako ng donation. Okay? Siyempre, ipapangako ko sa kanila, ipoproduce na organization ko, puro paglamig ng mundo. Global Colding. You mean to say, Global Colding ang pangalan ng organization, tapos ang ipe-present kong data, studies about global warming. Hindi. So, baliktarin nyo yun. No? Kung yung etong EU Copernicus Climate Change, ano bang pangalan to? Service, siyempre ay ipe-present ng mga studies, puro pang climate change din. Otherwise,
Sino magpupondo sa kanila? Sa tingin nyo, sabi niya, kunyari, ito, EU Copernicus Climate Change Service. Humingi yan ng donation sa mga mayayaman, kay Jeff Bezos, kay Elon Musk. Ay, hingi po ako ng donation, papangako ko sa inyo, makapag-produce ako ng mga tawag dito, mga studies about climate change. The first year, ang lumabas is, wala namang nangyari, wala namang change, kasi gano'n lang, paikot-ikot, kaya nga climate weather lang nga, sabi ni Kuya Kim, di ba? Weather lang. So, sabihin ko, kung sabihin, based sa studies, wala naman nangyari. Well, there was no change, na pag summer, mainit, pag winter, malamig. Sa tingin nyo, may magpupondo pa sa ganong organization, itong Copernicus Climate Change Service, may magpupondo pa ba? Wala. So, yung pangalan pa lang the name alone, no? Watching from Quezon City, Reddy Guzman. Hello, good evening sa inyo. Pasensya na kayo, medyo kaya rin pala ako na, hindi gano'n nakakapag-post nakakapag-live kasi nagkasakit ako. Nag-mow ako, nag-cut ako ng grass namin, nakapal na ng grass, sira yung lawn mower, ginamit ko yung trimmer. Nasinghot ko yata yung mga pollen ng grass. Kaya nag-allergy kahapon nga, higa lang ako kahapon. Anyway, nagsitirisin ako. Anyway, yun nga, balik tayo doon, no? Pag yung Copernicus Climate Change Service na yan, kung gumawa ng research at ang resulta ay wala naman nangyari, no change, na pag summer talaga mainit, pagka winter malamig, sa tingin nyo, may magbibigay ng pera dyan? Wala, di ba? Wala, kaya yun pa lang the name alone, kaya nagduda na ako and alam nyo guys, the sad part, nung binabasa ko yung comment dito sa GMA 7, grabe mga kababayan natin, no? Ang tatanga. So, ang tatanga talaga. Ang tatanga. Ayun, Apollo Lopez Bautista, it will get worse because we are not serious in solving it. I have to break it down, no? Ito sinagot ko sa kanila, GMA and climate change agenda, yung source nyo, EU Climate Change Advocate. What do you expect na sasabihin nila? You guys will be too surprised to find out we are heading to the next ice age, not global warming. Mainit naman talaga sa Pilipinas pag summer. Pinainit pa ng mga concrete buildings and no trees. Sa ibang panig ng mundo, mas malamig than usual. Like dito sa Texas, climate change is a hoax to push one world government. Kailangan ko pa talaga i-breakdown na ganyan I mean, kailangan ko pang, ito talaga ang agenda nila. No? Ito ang agenda nila. And yet, ang daming tanga-tanga. Kakabisit. Kumuha na ako ng video about yun nga, di ba? Weather, yung palaging nire-report ng GMA at ABS heat index Mukhang gagawa ulit ako mamaya in response to this post ng ng GMA 7. And if you think about it, tignan nyo yung pinost ng GMA 7. Hindi naman sila naglagay ng actual data ng kada countries. They were very, ang tawag doon? Mautak Nautak sila sa pagpe-present, no? Parang, eto lang ipe-present ko yung pangit. Ba't di nila i-present na dito sa US, hindi naman uminit? Actually, mas malamig pa nga than usual. I challenge them. Ipakita nila yung data ng US sa kabilang side ng mundo. Pinapanay-panay lang nila yan. And I'm sure, dyan sa Pilipinas, no, may mga nagko-comment nga, oy sir, dito nga sa amin umuulan Nakita ko. Dito nga umuulan Okay? Pero hindi binabalita ng GMA. Actually, yung GMA, meron na pinaghandaan na yung forecast na yan. Sabi niya, sabi ng GMA the other day, may parating na ulan pero mainit pa rin sa other half ng May. Talaga? Alam maganda GMA na magiging mainit, no? Parang yung half glass, half empty. No? Sabihin, wala laman 'yan. Kalahati lang naman. Ang pinapresent niya lang yung wala, no? Yung pangit.
Kaya hindi niya sinasabi na, ay, may tubig yan. And that's how you manipulate people, no? Yung basta lang nagbabasa. Makita nyo, basahin nyo yung mga comments pag nagpo-post ang GMA7 about heat index. Basahin yung mga kababayan natin na hindi nag-iisip. Ako, ni-research ko agad yung pangalan ng source nila eh. Imagine nyo, pangalan ng source. O, eto pa. Ito pa. Ayan, ginugol ko agad eh. Itong Copernicus Climate Change Service na to eh. Meron dito our partnerships. Ayan. Kaya maganda mamaya may video para mapakita ko to. Our partnerships. Ang partner nito, nako, mga media daw outlets, no? Hulaan nyo kung anong media outlet. Number 1. CNN. CNN, guys. Kaya nga napasara yung CNN dyan sa Pilipinas eh. Di ba? Promotor sila ng fake news. Palagi sila nahuhuli. They were called out maski dito sa US, kaya ingat na ingat sila, no? Yung partner ng imagine, sandali lang ako, nakapag-research na ako, pero yung mga kababayan natin, pag nabasa, oo, kaya nga, ganyan, oo, kailangan, parang mga expert pa eh, kasi yan, mga emission ng carbon dioxide, tapos ganyan, alam nyo ba ang gusto nila, zero emission, zero carbon dioxide emission? Sa tingin nyo, maganda yon? Walang carbon dioxide? Zero carbon dioxide emission means papatayin nyo lahat ng halaman. Kasi yun ang kinakain nila eh. Diba? Yun ang kinakain ng mga halaman eh. Carbon dioxide eh. So they eat. Yun ang term, no? They eat carbon dioxide and they expel oxygen. So gusto nila zero carbon. So papatayin nyo yung mga halaman. And then sa EU, di ba? Sinasara nila yung mga farms. Bakit? Kasi daw yung utot ng baka daw nakakasira sa nakakadagdag sa climate change na naman. Gusto nila isara lahat ng farm, mga pagkain natin. Bakit? Kasi gusto nila tayong kumain ng mga insekto, tsaka mga 3D printed na meat, tsaka mga processed na food. Bakit? Panoorin niyo guys yung Soylent Green. Isa pa yun, Soylent Green. Ako, Diyos ko po. Maaasa ka na lang sa pagkain na artificial na bigay ng gobyerno. Aasa ka lang. Kasi wala na eh. Sabihin mo siguro, pag wala na, sarado na, wala nang farm, wala nang puno. Ayaw nila magtanim ng puno. Diba? Ayaw nila. Actually, ano ba yan? Yung Quezon City, tsaka yan, sa Makati, si Binay, umaano na may epal na din sa climate change. Puro semento na yung Makati at Quezon City. Tapos, what do you expect? Hindi naman kayo nagtatanim ng puno. Sa city, sa city. Usapan to sa city. Well, yung sa probinsya kasi, kay Cynthia Villar yun, ginagawa niya ng subdivision. Tapos sa city, walang puno sa mga Center Island, sa gilid. Di ba, gumawa ko ng video rito na gitna, dalawang gilid, parehong may puno dito. And Texas to supposed to be napakainit dito. Pero siyempre hindi yan nire-report nila. Kasi ang i-report lang nila, yung para matakot kayo. Para sumunod kayo. And sadly, the same people na naniniwala nga sa Bechin, sila rin yung naniniwala dito sa hoax na to, sa agenda na to. No? Sila yung mga madaling makontrol. And then sila yung, they had the audacity to ask na, oy kayo mga conspiracy theorists kayo eh. Naniniwala kayo sa zombies? Sa itsura mong yan, brain dead ka na eh. Ano ba? Tapos, brain dead ka na, pero naglalakad at kumakain ka pa din eh. Anong tawag sa'yo? Diba? Sila pa yung may, malakas ang loob magtanong ng zombies, no? Pero hindi na nakita yung sarili nila. Na nabubuhay sila araw-araw, pero hindi gumagana yung utak. Anong tawag mo doon? Yan ang masaklap, no? So, sabi nga nila, yung tinatawag na zombies, metaphor yan eh, sa mga taong ganyan. It's a metaphor. Ano yung sabihin? Okay, Be Bahar, kumusta ka na pala, Be? Hindi pa kita na kumusta. Kasi dati na hospital ka because of bleeding, di ba? Yeah, guys, no? They are the same people. They are the same people.
na kasama mo sa society, katabi mo sa jeep, katabi mo sa bus, kumakain, humihinga, naglalakad, pero hindi gumagana utak. They are the same people. Ay, nakakatakot kasama yung mga yan. Alam nyo, nakakatakot. Kasi hindi mo alam yung tendency nila eh. Pagka dumating na yung crisis or dumating na yung awakening na, uy, eto na yung totoo. Ano kaya magiging reaction nila? Alam mo, may mga typical reaction yan eh. Iba, in denial pa rin hanggang sa huli. Kaya nagulat ako dyan sa Pinoy Prepper Group eh. Sumagot na talaga ako eh. Hindi dahil naghahanap ako ng away ha. Hindi ako yung makikipagbardago. Minsan I am in the mood, no? Kasi para sa akin, what's the point na magkukwentuhan tayo dito kung tayo, alam na natin to eh. Tayo nakakaalam nito eh. Alam na natin na lason to eh. Alam na natin na hoax lang o peke lang yung ano eh. Yung climate change na yan eh. Diba? And I'm surprised na mayroon pa din mga tao na 2024 na, May 2024 na. Naniniwala pa rin sila dito. Okay, buti naman. Kumusta? Buti naman. Okay, naalala ko lang. Naalala ko yan a few days ago eh. So, yun nga no, 2024 na. Hindi pa rin sila nakahalata. Ang dami nang namamatay, ang dami nang tutumba. Sa news pa lang, yung mga athletes na nagtutumbahan. I don't know, ano yun, pinifilter nila, yung paniniwalaan nila? Ay, hindi yan pasok sa narrative. Hindi ko yan papansinin. Ganon ba yun? Grabe, na-amaze talaga ako. Kaya minsan talaga gusto kong makausap eh. Parang gusto kong malaman anong tumatakbo sa utak ng taong to. Ha? In denial sobra hanggang sa huli. May nagsasabi pa, lahat naman tayo mamamatay eh. May namamatay din naman ng mga may nawalang betchin eh. Talaga, yun ang rason mo? Hindi ka ba naaalam sa excess deaths? 300,000 plus? Actually, parang ano pa nga eh, conservative pa nga yung 300,000 para sa akin eh. Kasi madaming unreported eh. Ano example? Example, yung Alexa, stop. Si Alexa nakikinig. Example, yung kaibigan ko dito sa US. Nung nagpa-betchin siya, ano bang sa kanya? Moderna? Nagpa-betchin siya dun daw sa betchin center. Binigyan siya ng number for just in case, may adverse, ganyan, reporting. Yun nga, di ba? Nung pagka-uwi niya ng bahay, nagkaroon siya ng temporary paralysis, naihi siya sa brief niya, naluha siya kasi hindi siya makagalaw. Akala niya permanente na siyang paralyzed. So, nireport niya yun. Tinawagan niya yung number. Wala naman nangyari. And then, looking at the comments, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, yung mga nagre-report daw na may nangyari sa kanila masama after the betchin, wala naman nagpa-follow up. Yung isa nga sa kinikilalang prepper dyan sa Pilipinas eh, nagduda din dyan sa reporting system eh. May tawag kayo dyan eh, di ba? Contact tracing. Una-una, shoutout yung kaibigan natin na babaeng prepper na nandyan, si Rose. Nandyan sa Visayas eh, ata. No? Nung kasagsagan yan, taga-Canada sila eh, lumipat sila dyan sa Pilipinas. No? Na-mention niya sa akin yung contact tracing. Sabi niya, para saan yan? At saka, alam mo yung sinabi ko sa kanya, alam niyo yung BS yung contact tracing na yan eh. Umiiwas ka sa virus, tapos merong logbook na lahat hahawak dun sa ballpen. Okay, transmission. Mag-usap tayo about transmission pag ganyan. So, i-remind ko na naman sa inyo yung principles of asepsis or aseptic technique. Yeah, principle of asepsis. Clean to clean, dirty to dirty. So, kasagsagan ng bid ko, may logbook dyan kayo, pagpapasok kayo sa isang establishment, papasok sa resort. Actually, kahit tapos na yung bid ko at that time. Magla-logbook kayo, di ba? Ilalagay nyo yung contact nyo, yung number nyo. Para daw pagka nagkaroon ng outbreak, tatawagan. Ano nangyari doon? Wala naman, di ba? Kinuha lang yung data nyo. Wala na talagang privacy sa Pilipinas eh. So imagine mo, lahat hawak doon sa ballpen. Ini-sterilize ba yung kada gamit? I doubt. Kahit wala ako dyan, alam ko na hindi nila ni-sterilize yun. Bakit? Diyos ko pa, Pilipino pa. No?
Basta inutusan lang na ganito gagawin, ganito nga ginagawa. Hindi kino-question. Hindi na may mention yung aseptic technique. Hindi nila inexplain kung ano yung paano ba yung mga tinatawag na transmission, mode of transmission. Napaka halatang halata eh. Example, ako, contaminated, pumirma ako dyan, nilagay ko yung number ko, yung address ko. Okay. Tapos yung kasunod, walang sakit. Walang sakit. O, di hinawakan ko yung hinawakan niya yung ballpen. O, di contaminated na siya, and so forth. Eh, yung logbook, paano mo i-decontaminate yun? Kada sulat ba nung dinidisinfect yun? Hindi mo pwede ma-disinfect yung papel eh. Paano? Sira yun. So, what's the point? Kaya, guys, kung totoo ang virus at gusto nyo maglagay ng contact tracing, dapat no contact talaga. Ha? Sasabihin nyo lang doon sa nagre-record yung address nyo at hindi kayo dapat magsusulat sa logbook. Kasi yung virus, pasa-pasa lang sa susunod. Pasa-pasa. Yung tinatawag na mode of transmission. Di ba? Direct contact yon. Mode of transmission. Okay? So, yun guys, di ba? Doon pa lang, hindi ba kayo nakahalata? Hindi kayo nakahalata? Na may contact trace. By the way, meron pa ako nabasang comment eh. Yung mga climate deniers na yan. Mga conspiracy theories lang yan. Okay. I'm proud. Actually, I'm proud to be a conspiracy. Ito. My pronouns are told you so. Diba? Sinabi na namin eh. Ayaw nyo pa rin maniwala. Di sige. Ayaw maniwala eh. No? Sinabi ko na eh. Ang dami na. Maski doon sa Pinoy Prepper Group, no? Hindi ako nakatiis eh. Sinagot ko. Kasi nagulat ako 2024 na. And nagugulat din ako kasi ba't hindi nila ako kinikick out doon sa grupo? No? Kala ko i-kick out na ako eh. Kasi alam nyo ba, nung kasagsagan nito, nung kalokohan na yan, ng scamdemic, nung 2021, 2022, yan, 2 year na yan. Nag-post yung admin ng Pinoy Prepper Group na pag nag-post ka daw ng division, yung controversial topic, i-kick out ka daw. Kasi nag-ano ka ng division. Okay. So, hindi mo pala pwedeng gisingin. Parang nagtataka nga ako, no? Mga kababayan natin. Yung Pinoy Prepper Group na yan, member ako niyan dati pa. Ang members niya nasa 500 lang ata eh. Doon pa sa dati kong account, yung original account ko, 500 lang. Naawa nga ako eh kasi wala nagpo-post eh. Kaya ako nagpo-post ako dyan. Pero wala talagang dumami yung mga members nung nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng scamdemic. Alam niyo yung mga Pinoy, pag nandiyan na yung calamity, saka nagiging prepper. Kaya abangan nyo, pag pumutok ang World War III, dadami na naman prepper yan. Sabi nga ng mga preppers, no? When is the best time to prepare? Ang answer is yesterday. Kahapon dapat. Hindi yung pag nandyan na yung sakuna, nandyan na yung gera, saka ka magpe-prepare. Hindi pwede yun. It's too late. It's not prepping. It's responding. Responding na yun. No? So yun nga, no, sabi ko sa inyo, nung ganun pa lang ang membership ng Pinoy Prepper Group, 500 plus. Member na ako dyan, tapos walang nagpo-post talaga, wala. Kaya minsan naawa ako eh. Sabi ko, wala, ano ba to? Walang kabuhay-buhay. Nagpo-post ako mga original content, no? Sabihin, gumagawa ka ng video. Unlike yung iba, nire-share lang yung napapanood. Ako, nagpo-post talaga ako. Original content. Okay? Tapos, bilang dumami, no? Dahil nga yung scamdemic, yung pagputok ng taal, mga ganyan. Dumami eh. Nasa naman ngayon, 16,000 members na. And, sinabi ko na to last time, no? Ikaw, gusto mo maging prepper. So, gusto mo maghanda sa makasakuna. Pero, yung DepOp agenda, never pumasok sa radar mo yan. Yung DepOp agenda. Kaya nga, guys, no? Yung iba, gusto maging prepper, bibili ng napakamahal na kutsilyo. What? 35,000, 50,000 na kutsilyo? Yung mga busi ba yun? Mga imported. Ako nga, nandito sa US, hindi ako bumibili nun eh. Diba? Bibili ng mga Victorinox na, na multi-tool. Kasi prepper eh. Bibili ng
Sawyer Straw, Life Straw. Kasi gusto maging prepper eh. Diba? Pero yung Depop agenda, hindi mo napaghandaan. Never mong pumasok. I'm sure na dumaan sa kanila yan, pero ayaw nilang pansinin. Bakit? Kasi nga, yun nga brainwashing is real. No? Ang daming na brainwash, daming nagoyo. And then, itong mga taong nagoyo na to, hindi naman to aamin eh. Proven. Hindi yan aamin na naloko sila eh. Dahil yung pride. Pride gets in the way. Hindi nila aamin. Kilala nga akong ganyan eh. Yung pamangkin ko ganyan din eh. Tuwing sasabihan ko siya, tuwing tuturuan ko siya, ako pa yung tuturuan niya. Alam niyo yung gano'n? Nakakilala kayo ng gano'n? Kasi ako, kunyari, matagal na ako dito sa US, tuturuan, kasi bagong dating lang siya sa US. Ang kalalabasan ng usapan namin, ako pa yung tuturuan niya. Kaya tumatahimik na lang ako. Feeling niya, nanalo na siya. No? Pagka may mga ganon, no? Alam niya, tuturuan mo, tapos, bilang ang tuturuan ka din niya, hindi niya makikinig, papipilitan niya yung gusto niya. Ako tumatahimik na ako pagka at least I did my part. No? Ganun lang ako eh. Ganun ang style ko eh. Sasabihin ko sa iyo yung totoo, yung makabubuti para sa iyo. Kung hindi ka nakinig at kumontra ka pa, okay. More power to you. Ganun lang. No? Parang yun nga sa Pinoy Prepper Group nga na may nakasagutan ako the other day, di ba? Pinost ko. And then in-stock ko yung account niya. Doktor pala to, nakalagay doc. Tinatawag siya ng mga kaibigan niya doc. Doktor pala. Grayman, gandang umaga, Southgate Prepper. Good evening sa iyo. Okay? So, doktor pala yun. So, doon talaga papasok yung nahanap ko nga yung video ni Good Patriot eh. Good Patriot about, sandali lang, madali, konti lang naman yung video niya eh. Sandali. Good Patriot. Ano nga ang tawag doon? Hindi brainwashing ang tawag doon eh. Hindi brainwashing. Mass formation, yes. Hanapin niyo yung mass formation. Ang naapektuhan daw talaga ng brainwashing or mass formation, yung mga edukadong tao. So, dun sa tanong ng kaibigan natin, si Mr. Gary Alvaro, napaka-humble niya kasi siya based on observation lang. Ha? Napaka-critical ng observation eh, na sabi niya, bakit yung mga taong grasa hindi namamatay sa bid ko? Kahit walang ganito. Di ba? Kahit walang nag-alcohol. Sa Pilipinas, nakita ko, nag-spray pa kayo ng alcohol. No? It's not bad na maglinis ng kamay, pero nakaka-dry yan eh, ng kamay. If you don't need it really. No? Kung hindi mo naman kailangan eh. Regular hand washing is enough. Di ba? Regular hand washing is enough. Pero yung takot na takot ka, lahat ni-sprayan mo. Yan. Mass formation. Brainwashing. Yan, mga ganyan yan. Monetto, good morning. Good morning. Good evening sa inyo. Okay, so, ganon. Ang naapektuhan talaga, yung mga edukadong tao, yung matataas ang antas. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung isang Pinoy prepper na kilalang kilala dyan sa Pilipinas, na mataas ang antas sa society dahil people look up to him. Isa rin sa nagpupush ng Bechin, isa rin sa nagpupush ng ng Bidco. Talagang nagpost pa siya ng kung ano-ano nung time ng scamdemic, bumili siya ng bionic helmet. Pang-welding yun guys, no? Parang futuristic lang, pero pang-welding talaga ang purpose nun. Tapos may ilaw-ilaw pa. I mean, para sa akin, gagastos ka for prepping items na unnecessary, pero never mong pinaghandaan or never ka nag-prepare for the Depop agenda. No, parang gano'n. Samantalang, ito, may mga nagsisend sa akin. Sir, ito, meron sa akin sinend eh. Ito, documents from 1871 that Christians should read. Yeah, basically, parang yun eh, yung scenario. Teka lang. Parang yung novel ni George Orwell, 1984.
So don't tell me, prepper ka pero never mo na-encounter yung 1984. 1984 na novel ni George Orwell. 'Di ba? Robert Cruz, may nakita ka bang demon face dyan? Wala naman, wala akong nakita. Okay? Chinese invasion ng Pinas, madali na lang kasi mga pulis sa kasundalong Pinoy na injectionan. Baka magbago mga utak na yari mga John C. Sumiga Jr. Actually, yan yung nabanggit yan ni Congressman Dan Fernandez. And nabanggit din yan dito sa US, guys. Parehas tayo ng problema. We're on the same boat. Parehas tayo ng problema. Alam nyo ba, may isang senador din yan na binring up yan na this is a matter of national security kasi nirequire nila sa armed forces ng US ang betchin. And alam nyo ba, napansin ko lang, no, mas maraming Amerikano na freedom lovers kasi sanay kami dito sa kalayaan eh. Sanay kami, no? Bakit 15 years na ako eh. Sanay yung mga tao dito sa malaya na maging malaya eh. Ni-require nila sa armed forces ng US, guys, ang betchin. Ano nangyari? 80,000 yata yung nag-resign, umalis, nawalan sa serbisyo, nawalan ng mga sa Pilipinas ba? Wala. Sundalo at mga pulis pumila. Napilitan kasi kailangan livelihood eh. Walang di ba? Dito umalis. Ni-require sa New York, ang dami nag-resign, di ba? Ang dami nag-resign kaya nag-shortage ang New York ng mga doctors and nurses. Sa Pilipinas ba? Meron? Alam ko siguro may pa isa-isa. And mga teacher dyan, alam ko, may sinusundan ko dati yung 1 dakila eh. May mga teacher dyan na kino-coerced at that time. And dahil hindi sila nagpa-betchin, nire-require naman sila magpa-test every week. Every week, tas sila gagastos. Magkano? 5,000 plus. Napakalaking kalokohan, di ba? Teacher ka eh. Saan mapupunta yung sweldo mo? Kakates. O talagang, kino-coerce talaga. Talagang pinilit. Kaya hats off talaga sa mga hanggang sa uli. Hindi pinagpalit yung paniniwala nila. Jujana Jessa Brillion. Good evening sa'yo. No? So, kita nyo guys, no? Parehas tayo. We are on the same boat. Yung armed forces dito, na ang dami nag-resign. 80,000. And then ngayon, namomblema ang armed forces dito kasi hindi sila makarecruit. A few months ago, pina-follow ko si Benny Johnson eh. Yung US Army, US Navy, basta yung armed forces, tinanggal na nila sa requirements yung betchin. Sige na, parang sinasabi, sige na, bumalik, tsaka daw yung mga nag-resign, pwede na daw bumalik, kasi hindi na daw required to. Alam nyo, sinabi ng mga nag-resign, they give them the finger. Eto sa inyo. Ha? Ngayon, kailangan nyo kami. Yung kasi, yung natawag na the power of the people eh. Kung palagi kayong sumusunod, welcome to communism. Kaya ang dami nagagalit sa US kasi nag-iisip yung mga tao dito. Pinaglalaban talaga yung freedom. Hindi yung sunod lang na sunod. I remember the time ng scamdemic. Napanood nyo ba yung mga tao sa US dito nagrarally ng walang mask? At that time na nagpo-promote ng, dapat mag-mask kayo, dapat mag-social distancing kayo. Tapos makakapanood kayo ng mga nagrarally sa US, walang mask, walang social distancing. Yung kaklase ko dyan sa Pilipinas na naging piloto magpuputok ng butse kasi dyan sa Amerika, titigas ng ulo nagrarally kayo. Ganyan, ba't di nila kayo sumunod? Kita nyo? Diba? Look at that. Imbis na you should learn from the people na nakikipaglaban ng freedom, binabaliktad nyo, dinadown nyo pa. Senny Mansford, oy, kumusta? Greetings dyan sa Australia. Junica Bantao, utak lamok, mga Pinoy na edukado, walang critical thinking, parating sumusunod sa maling order, dinahin sa kaya nga Kaya nga, di ba? Sabi ko, meron ba dyan nabaltaan na grupo na hindi sumang-ayon, sabay-sabay nag-resign? Hindi. Ang alam ko basta yung sa 1 dakila. Kasi humingi ng payo.
mga teachers na ayaw magpa-betchin. Ngayon, ano nangyari? Di ba ang dami nagtumbahan ng mga teachers? Di ba ang dami nagtumbahan ng mga teachers? Ang nagtutumbahan ngayon, mga teachers, nurses at doktor. Pati doktor, ang dami nagtutumbahan. The question is, bakit? Di ba yung sa UP, ilan ba yun? Tatlong professor nila, sabay-sabay yata, and then a few weeks ago, yung dalawa naman. Parang ganon, 5, alam ko sa UP. Mga educators, nagtutumbahan. And then, yung mga regular teachers natin sa mga elementary school, ang babata pa. Parang wala pang mga asawa yung mga picture eh. Mga 20 plus pa lang pa yata eh. Tumutumba na. So ito. Meron tayong mga nagtatanong dito. Meron pa rin hindi naniniwala talaga fully. No? Sabi, hindi ako maniniwala na pagka nagpa-betchin eh, magkakasakit. So, dalawa lang yan eh. Either naniniwala ka na masama yung betchin o hindi. Okay? So, kung naniniwala ka na maganda yung betchin, tanongin mo yung sarili mo, para saan ba yung betchin? Di ba sinasabi nila, kailangan mo magpa-betchin para hindi ka magka-bidgo? Eh, bakit nagkaka-bidgo pa rin? Sabihin nila, ay kasi para hindi ka magkaroon ng mga malalang sintomas. Eh, bakit may mga malalang sintomas pa rin? To the point na iba, permanent na nga eh. Anak ni Lebron, sa tingin nyo, makakapasok pa ng NBA yan? Ha? May tama na yung puso? Athlete, guys. Kaya nga kahit yung ano eh, lalo na yung mga nurses, yung asawa ko, nurse yun eh. Pag nakakita yan ng athlete na tumumba, mapapaisip yan kasi iba ang athletes eh. Alam nyo ba yun, guys? Iba ang organs nila, iba yung heart nila, iba yung lungs nila. No? Ano, example, yung mga athletes, yung lung capacity nila, mas malaki. Sabihin, mas marami sila na intake ng oxygen. Yung heart rate nila, mas relax. Kasi mas malaki na yan, may muscle na yan. Ano ibig sabihin? Kung kayo, hirap na kayo, kunyari may bubuhatin kayong bagay, or tatakbo kayo, no? Ang bilis na ng tibok ng puso natin yan kasi bihira tayo mag-exercise. Pero yung mga athlete, tumatakbo, relax pa yan puso nila. Relax pa yan. Ha? Kaya nila. Ibig sabihin, kaya nila yung long-term na takbuhan, malayo ang takbuhan. Di ba? Kasi nga, praktisado eh. Praktisado yung heart eh. Yung heartbeat eh. Pero pag tayo, na hindi naman tayo athletic, konting takbo lang, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, ang bilis na ng pagod ako, ganyan. Pero yung mga athletes, napan ba kayo mga nagbabasketball? Minsan, nakailang takbo na, hindi pa pinapawisan. Sabi ko, uy, hindi ka malalapagod. Di ba? Nakakagulat, pero ganun talaga, ganun ang mga athlete. No? Kasi praktisado nga yung organs nila eh. Especially the heart and the lungs. No? So, mababalitaan mo na yung athlete na to, tumumba, nagkaroon ng heart attack or stroke. The question is, bakit? And ano yung common denominator? Doon pala sagutin mo yung sarili mo, di ba? Totoo ba na may lason ng betchin o wala? Ay, anong common denominator nitong mga tumutumba? Ako po hanggang ngayon walang teacher. Okay, monito. Buti naman nakapag-survive ka. Saludo ako sa'yo. Pero pinaglaban ko karapanan ko, pati mga anak ko, nirequire nila sa school, pinadalang ko sulat hanggang ngayon. Lahat kami sa pamilya, wala pang, ay, ang galing mo naman. Ang galing mo naman kasi talagang saludo ko sa inyo, no? Kasi ang hirap talaga labanan yung yung coercion eh. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Kasi hindi nire-recognize yung human rights, no? The right to say no sa kahit anong treatment na yan. No? Abe M. Grabe yung coercion dyan sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung ultimo yung gobyerno eh. Di ba? Di ba sabi ko doon sa last video ko, never in history, mag-research kayo, never in history na nagtagumpay yung mga oppressor na hindi sila kinakampihan ng ino-oppress nila. Ano ibig sabihin nun? Never naging mga matagumpay yung masamang tao na walang kumampi sa kanila na kinakawawa nila. Kaya nga, di ba, nung panahon ng Kastila,
meron na dyan mga bumabalimbing. Panoorin nyo yung Gumbursa. Aatake yung mga Pilipino. May isang Pilipino lumapit sa gobernador. Ano po sila, mag-aaklas po sila. O, kita nyo, may kumakampi. Nung panahon ng Hapon, ganoon din, may mga makapili din tayo. Palagi may kumakampi. And then, ngayon, nung nilabas nila yung scamdemic, may mga kababayan tayo na grabe, yung hindi lang pagkampi, no? Pagka kinontra mo or nag-isip ka, ikaw talaga ibabash. Sumunod ka na lang kasi magiging may term diyan ko lang nga rin na ano yun yung parang yung ikaw yung nagpasimula ng outbreak. Ano nga tawag doon? Ang laki ng division na ginawa ng division talaga. May nag-aaway dahil sa oo, talaga ako inaaway talaga ako no? Pero ako pagka sinabihan kita at hindi ka pa rin nakinig, more power to you. Hindi ko na ipupush. Basta I have to say my piece kasi hindi cancel culture yung pag sinabing yung ikaw yung nagpasimula ng outbreak sa lugar nyo. Ano kang tawag doon? Diyan nila pinauso yun sa Pilipinas na kunyari ikaw wala kang betchin, sabi ikaw ang magpapakalat ng sakit dito. Ano bang tawag doon? Nainis ako pag hindi ako maalala, no? Daming namatay sa katangahan, di iniisip ang kanilang buhay, kaya nagtumbahan ng wala sa panahon. Super spreader! Woo-wee! Saan nyo ba narinig yon? Super spreader na yan. Di ba nung panahon lang ng scamdemic, super spreader? Pati nga sa mga joke ni, may stand-up comedian dyan sa Pilipinas, pinapanood ko rin. Basta yun, super spreader, super spreader, super spreader. Ako sir, my friend ako, in-unfriend ako dahil lang sa pananaw ko sa virus, dahil paulit-ulit ako nag-run sa FB. Sinabihan pa niya ako na sana daw, wag daw ako masama sa statistics masama sa mga statistics ng mga infected. Alam mo, pares tayo. We are in the same boat. Kaya nga, di ba, ang dami nating nawalan tayo ng mga kaibigan. Hindi lang namatay, nawala na talaga sa buhay natin. Dahil nga nagalit hindi nila gusto yung mga pinopost natin, hindi nila gusto yung mga sinasabi natin. In-unfriend tayo, in-unfollow, kinancel. Hindi lang friends actually, pati kamag-anak. Pati mga kamag-anak ko. Diba? Kasi nagtataka nga ako Malaking pamilya kami, 8 kami magkakapatid. Bakit ako lang? Ako lang may group chat kami. Ba't ako lang? Ako lang ang nakakaalam nito. Ako lang nagsasabi sa kanila. Lahat sila 7. Imagine mo, 1 out of 7. Ano yung statistics nun? 1 out of 7. Diba? 1 out of 7. Sa amin, 1 out of 8 pala. 1 out of 8. Diba? 1 out of 8. Alexa, how many percent is 1 out of 8? 1 is 12.5% of 8. No? Ewan. Basta yun, napakababa, di ba? 0.8%? I don't know. Pero napakababa, di ba? So, kaya nga, yung doon sa original FB account ko, from 1,500 plus 1,500 na friends, ngayon 240 na lang ang friends ko doon. Kasi alam ko, pag in-unfollow ko, in-unfriend ko na. Kasi what's the point? What's the point na parang dinagdag ka lang sa listahan? Alam ko, in-unfollow nila ako kasi never na nag-react, never ko na nakita sa feed. Okay, sige, unfriend ko na. Imagine nyo, 1,500 down to 240. Gusto ko pang bawasan yun Kaso mga kamag-anak pa lang namin talaga yun Sabi ng miss ko, awkward naman yan pag nagkita-kita kayo. Awkward talaga kasi, example dyan yung isa kong, basta may isa kong friend doon, tapos nakita mo in person. Diba? Awkward. Pero wala, ganun talaga Diba? Kailangan mo ng peace of mind. Total, ayaw nila makinig, di sige. May nagsasabi na iba, hindi, wag mo i-unfriend. Kasi kahit pa paano, sumisilip pa din yan. Di sige, mag-effort sila. No? Basta ako, sinabi ko na sa kanila yung totoo.
Ama sa club, ginawang personal matter ang ganun nga lahat naman, hindi lang ikaw. Lahat. Kasundo ko pa naman sa kotse yun. Pareho kami mahilig sa kotse, mahilig racing, mahilig sa toy cars. Wala, ako rin, ganyan. Mga kasama ko dati. Sa shooting eh. Mahilig kami sa barel. Oh. Mahilig sa fishing. Wala na akong kasama mag-fishing ngayon. Kaya yung mga pinapost ko dito sa account ko na to, na kumonti na lang yung mga kaibigan. Totoo yun, kumonti na talaga. And no regrets. Yun na lang. No regrets. Nawala na yung mga kasama ko dati, nag-shooting, nag-fishing, nagba-biking, wala na. Pati mga camping group namin, dito may grupo kami na nagka-camping kami. Wala na. 10 pamilya yon. Ganun talaga, marami grabe yung division na binigay ng bid ko. Doon mo rin kasi masasala eh. Parang, if you look at it this way, doon mo rin masasala yung mga taong nakapaligid sa iyo eh. Ikaw ba in the long run, gusto mo bang kasama yung ganitong tao, ganito mag-isip? Mapapaano ka rin eh. Okay. So maganda nga na eliminate na siya sa buhay mo. Ibig sabihin, nawala na siya totally. Kontra siya sa reklamo ko about sa mask dahil madami daw namamatay at may virus pa kasi pero nakita ko siya in person last Sunday, hindi siya nakamask, parang ginagamit nila yung mask na yan pag gusto lang nila, no? Para pag convenient lang sa kanila. Pero pag hindi, pag pinresent mo sa kanila yung argument, they cannot handle it. Sabi nga sa A Few Good Men, no? They can't handle the truth. No? Kahit sabihin mo sa kanila every day. Alam na buong mundo, experimental ang betchin, bata, matanda, nakamatay na injured. Kapag nag-usap kami, pinapaliwanag tungkol sa betchin ng iba, nagising, natakot lang. Tama na, 2 ang iba nagpa-booster. Ang iba minalis na paaga humiga. Yeah. And sabi ko nga sa inyo, di ba, nagbawas akong dami kung tinanggal na kaibigan sa FB and then sa totoong buhay. No? And yet, ito guys, ito ang fearless forecast. Kahit dumating yung katotohanan na mali sila, hindi nila aminin. Example nga, yung isa na baltaan ko eh. No? Grabe pala yung side effect sa kanila. Hindi ko alam, Astra yata ang Seneca ang nagkaroon din ng temporary paralysis. Pero hindi nila pinagkalat, hindi nila pinost sa FB, hindi nila sinabi sa amin. Bakit? Kasi it will go against the narrative, the kwento, na maganda yung betchin. So imagine mo, nagkaroon ka na ng masamang side effect, hindi mo pa tinago mo pa rin, sinarili mo pa rin. Bakit? Kasi ayaw mong aminin na mali ka. Ayaw mong aminin na tanga ka. Naalala ko pa, sabi sa akin, jackass daw ka. Nako, pagka ganyan, hindi na kaya sabi ko, di ba, may isa akong mga pinost dito. Totoo yun sa akin eh. Malamang totoo din sa inyo yun na huwag kayo maiyang gamitin yung unfriend at saka yung block, no? Either in FB and in real life. Kung sa tingin nyo, hindi siya nakakatulong sa buhay mo, na yung gumanda yung disposition mo, na maging masaya ka, maganda i-cancel mo na din siya. Dapat hindi lang sila nagka-cancel, dapat mag-cancel din tayo. Kasi, lalo na, no? Panahon ngayon, life is precious. Ilang taon na lang matitira sa atin eh. Sasayangan mo pa sa mga ganyang tao. Di ba? Hindi na dapat. Hindi na dapat. No? Sabi ko sa inyo, no? Hindi masama. Para sa akin, ganun pa rin ang stand ko. Hindi masama na manggising ng mga kababayan natin. Siyempre, kababayan natin yan eh. Kahit hindi natin kamag-anak. No? May malasakit tayo. Di ba? Hindi masama. Sabihin na iba, sayang lang sayang lang oras mo dyan, ganyan, wala namang mangyayari. Kung tayo lang nagkukwentuhan, ano mangyayari? Diba? At the end of the day, or kunyari, namatay na tayo, sabihin sa'yo ni San Pedro, alam mo pala yung totoo ba't di mo shinare? Diba? Ba't di ka ba't di ka naghikayat na iligtas sila? Diba? Oo, parang ganon, no? Yung kaya ko lang o yung maniniwala din, so be it. I believe ito yung mga brain dead na mga kababayan natin, kahit magalit sila sa umpisa, siguro mapapaisip din yan pag gabi.
na matutulog na yan, or pag may nakita yan na baltaan niya na basketball player namatay. Yung pala, yung basketball player ng ng Los Angeles Lakers namatay, bata pa din yun Athlete yun. Yan naman, yung isang nakakapagduda, athlete. And lalo na pag professional athlete like NBA, no? Minomonitor yung health nila may sariling physician yan may sariling trainer yan, may sariling PT yan, may kung ano-ano. 'Di ba? Tapos mababaltaan mo bigla na lang namatay. And eto pa, itinatago nila yung cause of death. No? Tinatago nila yung cause of death. Kaya yung kaibigan natin dito, naka-chat ko regarding diyan si Doktora. Sabi niya, "Uy, ganito, may namatay diyan sa yung LA player." Sabi ko, "Eto na lang, Doc. Hindi natin alam yung cause of death. Sige, tinatago ng pamilya, ayaw sabihin Pero, ang alam ko dyan, dahil NBA player yan, may betchin yan. Kasi di ba ni-require nga ng NBA? Di ba ang pumalag lang sino? Si Kyrie Irving lang yung ayaw magpa-betchin? So definitely, definitely may betchin yan dahil required sa NBA. Pangalawa, ang team niya, LA, nakatira siya sa LA, na ni-require din sa halos sa LA. Halos required na kasi liberal state yan ang agenda nila, halos dyan 90 plus, siguro 99% dyan betchinated I don't know kung paano ka makakakilo sa loob ng LA nang wala kang betchin. Hindi ko lang alam paano ka mabubuhay dyan so malamang talaga may betchin yan. So yun lang alam natin, hindi tayo mag-i-imagine ng cause of death. May betchin, so common denominator na naman yung tanong. Ang talino sa kotse pero sa biro sobrang tanga. Sinabi mo pa. Yung kaibigan namin nurse Nurse tapos naging nurse practitioner Nakikipagdebate sa akin about the bid ko. No? Pero nakakatawa kasi may group chat kami dati kami magkakaibigan dito 10 pamilya may group chat. Nurse pero second course niya lang yung nursing, no? Dito lang siya nag-nursing. Alam niyo ba guys, madali lang maging nurse dito sa US. Sa atin, nagpapakahirap tayo maging nurse. Actually, mas madali na ngayon. Sorry sa mga generation ngayon, Yung generation kasi namin, ang hirap Talagang minomonitor lahat, pati attitude mo, pati uniform mo. No? Batch 96 ako, FEU. Kailangan nakatakin palagi kami pag nasa klase, ganyan. Tapos, noong 2007, nag-CI ako dyan sa Sackley, St. Anne College, Lucena. Hindi mo pwedeng higpitan yung mga estudyante. Dapat ang mga babae may kamison, merong, ano ang tawag dun? Half slip. Tapos may dumating na estudyante sa amin, babae. Walang half slip, bakat na bakat yung bra. I mean, hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng iba na yung generation ngayon Tapos pag binagsak mo yung estudyante, magagalit sa iyo yung may-ari ng school. Sasabihin, baka miniting kami, no? Kasi may mga bumabagsak na estudyante. Siyempre, ang tatanga talaga hindi naman lahat para maging nurse Dati nung unang panahon ko, gano'n na ba ako katanda? Sinasala. Nag-start kami na 20 plus na section. Naging 10, naging 7, hanggang graduate kami, 4 na section na lang. No? Ngayon, sad to say, yung mga schools, ayaw ng may-ari ng school na may babagsak. Alam nyo, pinagalitan kami nung may-ari ng school dyan sa Lucena. Sa amin sinisisi, kaya bumabagsak mga estudyante natin, may hina ang mga teacher, may hina ang mga professor. Talaga? Kami pa rin? Kaya gusto nila, gusto nila ipasa. Gusto nila ipasa yung lahat ng estudyante kasi yan diba? AstraZeneca admits, yan nga, possible side effects. Kay Aponte. Kaya nga, diba? Lumalabas na yan. Alam nyo guys, I'm sorry, hindi ako nagmamalinis pero wala talagang kasamaan na pwede mong itago habang buhay. Lalabas at lalabas. Na-late lang ng ilang taon pero lumalabas na nga ngayon. And they can't help it. Kailangan lang aminin Otherwise, pag hindi nila inamin yan,
i-open nila yung sarili nila sa mga mas malulupit na na lawsuits kasi mas madami ang tatamaan. Yun lang. Parang nangyari diyan yung Astra, aaminin na natin ngayon habang ganito pa lang yung namamatay. Pag hindi natin inamin ngayon, ganito na mamamatay. Naku, wala na, magsasara na kumpanya pag lahat yan sabay-sabay magdemanda. Hintayin niyo yung Pfizer. Naku, napakalaki. Pfizer yata ang number 1 na kumita during this pandemic. Pfizer, number 1. No? So, hanggang sa huli, i-deny nila yan para hindi sila malosot, mademanda. Sinasabi ko na high survival rate ang virus, tapos nagreklamo siya, hinahon pa ako na sabihin ko daw mga namatay sa virus yung mga pinagsabi ko. Yeah, di ba 99% survival rate naman? Di ba sabi ko sa inyo, ako wala na akong betchin, pero hindi naman ako namatay. Hindi sa gusto kong mamatay, ha? Pero never ako nagka-bid ko. Pero ang nakakapagtaka talaga, yung mga kababayan natin na, mga kaibigan namin, personally, nagpa-bid ko, may booster. 2 beses nag-positive na sa bid ko. Bid ko box, ha? Nagpa-bid ko box, may booster, pero 2 beses na nag-positive sa bid ko. Paano mo explain yun? Baka nga yung iba more than 2 times eh. Ayaw na nilang i-post. And then, eto, yung kaibigan na misis ko, mag-asawang nurse. Promotor din ng pusher din ng box at betchin. No? Palagi yung nagme-message sa misis ko, bakit daw hindi kami nagpapa-betchin, ganyan. Ngayon, aminado siya na ang dami niya ng sakit, nag-iba yung katawan niya. Aminado siya. Doon sa makakapanood dito na may betchin, tanongin niyo yung sarili niyo, may nagbago ba? At least siya, kahit pusher siya ng box, inaamin niya talaga may nagbago. Palagi ko nakikita sa FB na may sakit siya eh. Doon sa mga nagsasabi, doon sa mga nagsasabi na, uy, ba't kami nagpa-betchin, wala naman kami naramdaman. Congratulations, nanalo kayo sa lottery. Nanalo kayo sa lottery. Hindi ba kailangan manalo sa PCS o Lotto? Nanalo na kayo sa Lotto kasi malamang nabigyan kayo ng ng distilled water. Inopen ko lang kasi nakita ko siya in person last Sunday. Abe, eto ang payo ko sa'yo, no? Pabayaan mo na, let bygones be bygones. I mean, yung ines, yung galit, yung discussion, yung argument, sara mo na yon. There's no use. Wag mo nang isipin yon. Okay? Mas maganda ikaw yung at peace. At sila yung nanggagalaite pag lumabas na yung katotohanan. Ibabaling sa gera lahat para di mapag-usapan ang nabiktima ng bakuna. Juni Cabantaw. Actually, it all boils down to the US election. It all boils down to the US election. Kaya nila inintroduce yan noong 2020 kasi nga election dito. Ginamit nila yan para makapandaya at mailuklok si Biden, matanggal si Trump. Doon sa hindi naniniwala, may mga nagtatanong sa akin, sir, totoo ba na ang talagang nanalo si Trump? May napanood na ba kayo na nagrarally na pro-Biden? Yeah, go Biden, magaling ka Biden. May nakita na ba kayo? Pero dito, di ba, may MAGA. Di ba? Mga pro-Trump, ang dami. Wala nga ako nakitang Biden na sombrero eh. Di ba? Ginamit lang nila yan. Do your own research na yung mga polling centers at that time ng election ng 2020 ba yung election dito? 2021. Hindi ko na matandaan eh. 2020 yata. Nung panahon ng election dito, yung mga polling places, tinakpan nila. Tinakpan. Tapos yung mga poll watchers, pinalayo nila ng ilang meters kasi nga daw, social distancing. Diba? Ang daming ebidensya dyan eh. Ang dami. Tapos yung ibang mga nasa polling places, may mga nakatagong maleta na puno ng balota. Pinifeed nila. Kaya nga, alam nyo guys, yung digital voting madaling bumoto, madali rin mandaya. Ganun nangyari. Meron mga Biden supporters pero nasa labas ng border. Well, yun nga, totoo yan. Nung nabanggit mo yung Lotto, yung sa pandemic, naalala ko tuloy yung palabas na contagion. Yeah, ganyan. Kaya nga guys, no, yung mga napapanood natin, mga movies, no, yan ang argument ng mga yung mga brain dead na tao eh. Ay, nanonood ka ng napapaniwala ka sa mga ganyan, napapaniwala ka sa zombies, napapaniwala ka sa conspiracy theories.
You will be surprised to know na yung mga napanood natin, hindi pala siya fiction, no? Manual pala siya of things to come. Yung nakakatakot. Nung nagising ako, sabi nila, yung The Walking Dead, hindi yan fiction na zombie movie. Manual yan of things to come. Oo nga, paano nangyari yun? No? Pagka zombie apocalypse kasi, yun yung pinakamasamang pwede mangyari. Walang pulis, walang sundalo, wala nang preso-preso, bukas na yung presohan, walang ospital, walang groceries, ikaw lahat. At mag-iingat ka doon sa mga tao na naghahanap din ng makakain. Grabe, manual pala yan. Yung mga predictive programming nga ang tawag, tama ka. Yan, pati yung contagion, parehas din eh. Manual yan of things to come. Kasi, ang reasoning dyan, kaya nila nilalagay sa yan, yung leave the world behind. Ang daming messages yan eh. Tapos yung yung Civil War, A24 dito sa US. Alam na lahat dito, mga preppers talaga, na magkakagulo talaga. Alam na lahat. Dahil sabi nga niya, Tucker Carlson last year pa to hindi na i-epekto yung ginawa nilang scamdemic uli ngayong eleksyon. November 5 election dito. Hindi na pwede. Kasi ang dami nang nagising eh. Maski mga Democrats dati, o mga itim dito, alam na nila eh, nalukuhan lang yung nangyari. Ito pinaka magandang argument eh. Bakit yung mga nagmamas, pagpapasok sa restaurant, kailangan nakamas? Tapos pagkakain na, ang sarap ng kain, sarap ng kwentuhan. Ano nangyari sa virus? Yun pa lang, yun ang gusto kong itanong sa kanila. Ano nangyari? So hindi ka na atake ng virus, nandyan lang siya, naka-standby lang siya. Habang ang sarap ng kain mo, ng kwentuhan. Tapos ka na kumain, o magmamas na ako. Saka, boom. Atake siya, hindi siya makapa. Yun pa lang, nakakatawa na eh. Yun pa lang. No? Lahat ng mga makakakilala ko na naipagdebate ako sa kanilang ganyan. Hindi nila masagot yun eh. Tapos sasabihin lang, ang source mo pala, Google. Google daw ang source ko. Pati sige, hindi na maipagtalo sa'yo. Ayaw mo makinig, di ba? Diba? Opo sir, may mga natitira pa naman ako ng mga friends na kasundo ko sa abis ko mula na mas gusto ko na sumama sa mga... Yeah! Hindi, sabi nyo, eto nga eh, look at the positive side, no? Nagkaroon nga ng division, no? Nawalan tayo ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Either literally or figuratively na nawala sila sa buhay natin. Pero di ba, if you think about it, nasala mo yung mga totoo mong kaibigan and kakilala. You don't want to hang with those people na ganun mag-isip na brain dead. Hindi mo, ako may katabi ko na gano'n, hindi ko alam kung naisipin niya, baka mamaya bigla na lang ako saksakin yan eh. Kasi ang dali pa lang pag sinabi pala ni Fauci na ganito, sunod agad. Pag sinabi magmask, magmamask. Pag sinabi mag-facial, mag-facial. Actually si Duque, sa Pilipinas lang nag-facial eh. Tapos may mga nagdo-double mask pa. Basta naman may box card, parang anting-anting ang visa panla. Yan nga may box card kami. May box card. No? Basta may box card. Parang yung last time, yung latest, yung diyan sa Cebu, yung babae ba yon na nakikipagtalo dun sa pharmacist na gusto niyang bumili ng gamot kaso wala siyang reseta. Send nyo nga yung link na, hindi ko alam, censored na kasi yung yung napanood ko. Pero sabi nila, pinagmamalaki daw doon na FB verified daw siya. Verified daw siya. Parang badge of honor, parang ganon. So, ganon din ang ginawa nila dyan sa, sa box card. Ang gamit lang na facial kontra talsik ng mantika pag nagpiprito. Actually, sa healthcare, yung face shield, nagtrabaho ako sa dialysis splash guard lang talaga yan Pag splash ng fluids. No? Fluids, especially dugo. Ayaw mo kasi, kunyari, nag-i-insert ka ng needle, ayaw mong pumusit-sit sa mukha mo. Kasi bukas naman yung gilid Kung airborne ng virus, yari ka dito. Dito rin papasok yan Dito, oo, saka dito. Papasok din yan Splash guard lang talaga ang face shield. No? Shout out kay Secretary Anyo. Gusto pati nagbabike, naka-face shield. May shield pa yung harap tsaka likod. Hindi ko maintindihan talaga yun. Nakakatawa yun. Isa yun sa dumbest suggestions in history. Dapat wag natin kalimutan yon. Bakit?
Sabihin na naman ng mga iba dyan, ay, kalimutan nyo na, move on na. Hindi. History repeats itself pag hindi tayo natututo. So, we need to learn. Verify. Hindi, ang sa akin dyan, yung napaka-entitled niya to the point na yun yung badge of honor niya, na parang yun yung passes. So, ganyan din ginagawa nila sa box card, di ba? Oy, may betchin ako eh. Ganyan. Parang ganun. No? Pero hindi nila alam yung common sense nila na flush na sa toilet. No? Conditioning yan eh. Kaya nga pati yung FB verified din, conditioning yan eh. Ang pinopromote yan is parang mabuti kang tao dahil FB verified ka. That's BS. Ako nga, yung FB, palagi ako inaalok na maging verified daw ako para yung mga viewers ko alam na mapagkakatiwalaan ako. Nung kinlik ko, I need to pay $14.99 naman. $14.99. Talaga, magbabayad ako ng ganyan, buwan-buwan? Wala nga akong kinikita dito sa FB eh. Yung tinignan ko yung dashboard ko, kinita $1.50 ng January. After that, hindi na kumita. Tinatanong, minimessage ko yung FB, nataka ako, ba't hindi ako kumikita? Hindi lang masagot. Ayaw nila yung content ko kasi. Ganun lang yan. Okay? So, imagine mo, magbabayad ka ng $14.99 para lang sabihin na mabuti kang tao. That's BS. Yung sa motor naman, parang akala mo gumagawa ng aerodynamics kaya nilagyan ng barrier. It's the stupidest invention and suggestion. Barrier, mag-asawa, sasakay sa motor, pagdating sa bahay, kakain sa isang lamesa, gagamit ng kutsara na ginagamit ng buong pamilya, matutulog sa isang kama, tapos paglalabas, kailangan may barrier. Bakit? Yung virus ba hindi makakapunta sa gilid? Hindi ko talaga Yung box card, yung aso lang namin, pin-injection na namin, kailangan niya kasi ng box card kasi inutusan namin para mamalengke. Ay, nako. Kaya nga, ganyan, no? Guys, kung totoo yung virus, hindi pwede yan na, sa isang pamilya, isang household, dapat isa lang ang mamamalengke. Di clean to clean, dirty to dirty. Kung makasagap siya ng virus doon, pag uwi niya, contaminated na, dapat walang lalabas. Ang quarantine is quarantine, dapat walang lalabas. Tatanungin mo yung sarili nyo, sir, paano kami mabubuhay niyan? Exactly. Dapat may sarili kang stock na dyan sa pantry mo. Hindi ka na dapat lalabas. Kasi, the moment na lumabas ka, then it defeats the purpose of the quarantine. Bakit ka pa nag-quarantine? Kung lumalabas din pala. Kahit sabihin mo isa lang. Dadalhin lang niya yung virus sa bahay eh. Contaminated na rin kayo. Ano lang yun? Kasama lang yun sa conditioning para takutin kayo na yun nga, hindi makakalabas. Pero hindi nila kayang patunayan to the point na hindi kayo pwede lumabas. Mamamatay kayo eh. Sige, payagan na natin na isa lang. Parang binibend nila yung rules, no? Binibend nila yung science para mag-fit sa agenda nila. May mga ina-apply na job na require pa rin ng B-card. Kaya nga eh. Dapat ireklamo nyo yan. Dapat i-broadcast nyo yan. No? Mga ganyang mga work practices. No? Anti-poor, anti-human rights yan. Human rights violation yan. Wala silang karapatan na i-push yung betchin card. Lalo-lalo na ngayon, 2024 na. Kaya minsan nakakadismaya talaga, pagka naka-encounter ka ng tao ngayon, 2024, na sumasampalataya pa rin sa betchin. Tatanungin mo talaga sarili mo eh. Minsan natitigilan ako, hindi agad ako nakakasagot. Asan ang utak nito? 'Di ba? Shout out Tesda. Ay nako, sinabi mo pa. Alvin Gaherna Flores. 'Di ba? Minsan na-amaze ako sa katangahan ng kausap ko. Natitigilan ako eh. Akala nila nanalo na sila dahil na ako sumasagot, pero naglalaro sa isip ko, asan ang utak nito? 'Di ba? Akala nila nanalo na sila eh. Pag tumitigil ako, or hindi na ako sumasagot. Pero ako nagwa-wonder talaga ako. Nasa na utak na. Anyway, 1 hour, 11 minutes na tayo. Masyado na mahaba. Salamat sa pag-join sa akin. Dati nga inano ko, RA11525. Ginawa nila pero ayaw na lang respetuhin. The why? Bakit kaya? No? Salamat sa pag-join sa akin. Yung iba, late na panoorin nyo na lang. Marami tayong napag-usapan din. And hopefully, makarating dun sa mga kababayan natin ang kailangan ng tamang impormasyon. Okay?
Dati inaakusahan nila tayo, ako, na medical misinformation, pero they cannot hide the truth. Naglalabasan na yung katotohanan. Kaya, tataka nga ako si FB, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nire-restrict. So, meaning to say, baka totoo to sinasabi ko. Or takot din sila. Siguro takot din tong FB kasi maya't maya sila pinapatawag ng Senado dito eh. And nag-iingat sila against lawsuit. No? Nag-iingat sila. So that's it guys. Salamat sa pag-join sa akin and see you next time. Bye.